Umakyat na po sa 116 reported deaths sa paggagupit ng Bagyong Christine last week at yan na ang pinaka mapaminsalang bagyong tumama sa bansa this year. With Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator ng Office of Civil Defense. Yusek Nepomuceno, magandang umaga po. This is Aljo Bendio, sir. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Hello, good morning po. Good morning. Opo. May ilang po quantity sa area. Opo, Yusek, hingi lang po kami ng updates sa epekto po ng Bagyong Christine sa bansa. Ilan na po ang reported deaths so far? Yun nga ho, 116 pa rin? tumaas na yung bilang ng mga nasawi. Aha. Sa ngayon, as of 7 a.m. ngayong umaga, Aha. 160 na yung naiulat sa ating mga namatay. Aha. Although sinasabi nga ho nating for validation yan. Subalit, more or less yan na rin ho talaga yan. At yun nga lang, baka mas malamang madagdagan pa ho yan dahil meron pa hong 39 na nawawala tayong kababayan mula Region 1 to Calabarzon 5 and 7. Aha. Karamihan mo ng mga namatay dyan sa landslide do sa Talisay, pati ho sa hello? Opo, go ahead po. Go ahead. Opo. So, landslide ho talaga. At Oho. yung, of course, maraming nalunod at meron ding ilan tayong mga kababayan na pumalaot pa rin. Naintindihan naman ho natin, gusto nilang maghanap buhay sa araw niya. Subalit, yun nga ho, may mga nalunod at mga lumubog na ano po kasi, Opo. mga bangka. Opo. Ito po sa Bicol region lang. Hindi po. Yung, yung mga na-landslide, mahigit 20 landslide do sa lahat po ng areas tayo. Kaya lang, ang pinakamaraming tinamaan talaga yung sa Talisay, dyan sa bandang Tagaytay po yan. At sa Maynaga. Sa Albay ho, marami rin namatay po sa landslide. Opo. Sir, ano pong napag-usapan ninyo with DPWH, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno? Ano pong susunod nating aksyon na gagawin? Dahil hindi po nila inaasahan, record-breaking nga sabi nga nila, itong tubig ulan na binuhos, hindi nila inaasahan na ganito kalakas. Ano pong mga pagbabagong sigurong ituwid natin sa susunod na mga bagyong darating sa Pilipinas? Ganito po, yung sa dapat madali lang sanang gawin. Opo. Pagdating talaga nung mga warnings natin o advisory sa tulong na rin ng media, yung mga kababayan sana natin, wag na nilang hulaan kung laging i-assume na lang natin na talagang kailangan pag sinabing forced evacuation na ho talaga. So, kasama ang pamalan, palalakasin pa ho natin yung warning system natin. Yan ho, minimum program dapat yan. Ngayon, ang maximum program, naririnig naman natin na ngayon yung engineering solution. Subalit yan po, hindi ho Office of Civil Defense po yan. Subalit kami kasama sa advokasya na ang bansa kasi natin, talaga namang kumbaga suki na tayo taon-taon ng napakarami, hindi bababa sa 20 bagyo. At karamihan dyan talagang matitindi. So yung engineering solutions, kasi kahit ano namang gawin natin kung kulang sa engineering solutions sa long term, mangyayari po ito. Ibig sabihin ng engineering solution, hindi lang ho yan yung mga river embankments Meron dapat malalaking dams, malalaking catch basins. Ginagawa na ho yan ng ibang bansa naman po ho. Hindi ho yan bago. Gawin lang ho natin ng tama yung mga proyekto upang mabawasan. Hindi naman ho masisiro natin yung epekto ng bagyo. Kalikasan po yan Subalit mababawasan po yung mabagsik at napakasamang epekto po sa atin. Yung canal system, ano ho yan? Kasama na rin ho dyan yung pagtatanim ng puno at ito hong importante. At mahirap gawin. Yung ilikas na talaga, yung mga mamamayan, yung mga komunidad na nandun ho talaga sa mga peligrosong lugar. Yung mga landslide prone areas. Ano naman ho yan? Identified naman po yan ng MGB, ng DENR. Kailangan lang sundin po talaga. Kasi hindi po nasusunod, no? Ang problema, may iba tayong mga kababayan talaga, matitigas ang ulo? Magkakasama na po ito, kumbaga tanggapin na ho natin, pagbigay ho ng, simula pa lang ho sa building permit,
Oh. nakikita na po yan eh. Dapat po dyan lang hinihigpitan na ho ng todo-todo po yan. Oh. At yung mga kababayan naman po natin, huwag na rin ipilit kasi hindi ho laging nandiyan ang pamahalaan, lalo na kagaya Tama. ngayon. Nangyayari tuloy, naghahanap na lang tayo ng mga Opo. nasawi. Umaasa tayong may mga nabubuhay pa ho doon sa 39, subalit medyo nasa retrieval na lang po tayo, hindi na po rescue. Okay. Pero ito na po, Yusek, anong susunod nito? Anong isasuggest ng OCD? Ito po, may bagyong Leon, papasok, meron pang mga bagyo, hindi bababa ng 20 eh. Hindi pa yata tayo nakapagkota this year. Pag may bagyo papasok, ano po mangyari? Force evacuation kagad? Tama po. Okay. Actually, kanina lang ho, hindi lang ho kami magkasamang ni Secretary Chodoro. Yes, sir. Balit na-advise na ako na kailangan na ng force evacuation. Yun. Opo. Kasi actually sa ngayon, napakarami pa hong lugar na nahihirapan ho tayong mapasok. Ibig sabihin, yung mga main highways, napasok na ho natin yan ng mga truck natin para makarating yung tulong. Galing lalo na ng SWD, DOH at Office of Civil Defense. Subalit, 97 areas pa ho out of 306 areas, meaning mga munisipyo, barangay. Talagang nasa second floor pa yung mga kababayan natin. Okay. Ito yung mga immediate na pagtugon. Yung long-term solution naman, ito yung pagtatayo ng mga dams, retarding basin, engineering intervention na. Tama ho ba? Kailangan maunawaan po natin, 18 po yung river basins ng bansa. Okay. 18 po. Dapat yan, isa-isa, meron siyang integrated, comprehensive. Subalit, hindi naman yan overnight mangyayari. Pero kailangan masimulan yung disenyo niyan at ipatupad para ho, siguro mga apo na po natin makikinabang dyan. Kaya lang, pag di po natin ginawa yan, maganda kung umpisa na ngayon. Opo. Okay, so bilisan lang siguro ang bidding, ang mga papeles, documentation, at maumpisa ang kagad ang proyekto. May pera naman siguro eh. Tama ho ba, Yusef? Yung iba nga ho, grant pa eh. Nga. Although yan po, nasa poder po yan ng DPWH. Sumalit ka isa po ang Office of Civil Defense na kailangan na pong simulan po talaga yan. Okay, sige. Malinaw po yun. Maraming salamat, Secretary Ariel Nepomuceno, Administrator ng OCD.